Mainit na balita. Na si Amelia Leal, wala pong birth certificate. No? Si Angelito Go, wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. Walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Birth certificate ni Mayor Alice Guo, posibleng pineke lang. Philippine Statistics Authority, mayroon nga bang pananagutan dito? Sa pagpapatuloy ng Senate hearing sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ay lalong binusisi ang background ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at talagang maraming mga nadiskubre. Napag-alaman madaming irregularidad sa personal records ng nasabing alkalde ng Bamban. Ginisa nga ni Hontiveros at Gatchalian ang birth certificate ni Alice Guo pati na rin sa kanyang mga magulang at nadiskubre na talagang maraming hindi akmang detalye na nakalagay sa PSA records at di umano'y posibleng gawa-gawa lamang. Gusto ko tanong kay Mayor Guo. Nabasa ko rin po yung inyong post tungkol sa inyong buhay at kanina narinig ko rin yung mga sagot ninyo. So, nakilala nyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So, never nyo siya nakilala? Never ko po siya nakilala. Saan nyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. Sa father niyo po? Opo. So, ito ay kwento lang ho ng inyong father? Yes po, Your Honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Filipino po. Filipino siya, Opo. sinabi niya. Opo. At sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po nung biological? Amelia Leal po. Amelia Leal po Opo. ang pangalan. Okay. And okay. At kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go, wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa. Ng PSA pala, sorry. PSA. Name ng PSA. Yung representative sa PSA. Si Attorney Attorney Ambatali, Sen. Sherwin. Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama, wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor. O pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon? Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. So hindi existing. Nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, diba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si Attorney Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po yung nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright, sige. Sa pag-a-apply po PSA to ulit, no? Ito po ay late registration. Tama?
At nag-apply siya, last time na-mention 17 years old, pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Eleazar? Tama po. Okay. And sa pag-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po, Mr. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo, opo, Mr. Chair. Sa proseso nyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo. Dito sa dokumento, Ito po, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama. Tama? At yun muna ang dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa, base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Dalawa na irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil in Filipino, dito declared Filipino yung tatay pero hindi, nasabi nga hindi. Dineclare na kasal pero alam natin walang records, di ba? At pangatlo, si Amelia Leal, sinabi nyo, walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal, hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi nyo kanina, irregular. So, pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Tama po ba na dahil irregular ito, hindi pwedeng gamiting basehan to para sa mga dokumento? Ang isang birth certificate po kasi na nakarehistro, pwede siyang maging basihan pero hindi po ito absolute na basihan ng isang existence ng isang tao. Pwede pa rin po itong ma-file ng isang kaso like a petition for a cancellation of birth certificate kapag hindi po ito naaayon doon sa mga requirements na dapat nakapaloob sa isang valid na certificate. Okay. Pero ito kasi, ang birth certificate ngayon kasi nagiging basic document na ito sa marami. No, nagiging default basic document na ito. Sa passport, kailangan birth certificate. Sa PhilHealth, nagiging birth certificate. Even though hindi rin i-require ng COMELEC, pati certificate of candidacy, birth certificate na rin. So, ang ibig ko sabihin, nagiging basic document na siya. Kung ang basic document ay irregular, obviously, susunod na dokumento, irregular na rin. Tama? Tama po. Oo. Like in the case of Mayor Guo,
dahil ang declaration niya sa kanyang certificate of candidacy ay Filipino, pero dito sa kanyang yung birth certificate niya irregular, hindi natin pwedeng sabihin totoo Filipino siya dahil irregular yung kanyang birth certificate. Apa. Tama ba yung aking chain of thought? Ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. Pwede rin po na dahil nga po may irregularidad dito sa may birth certificate, pwedeng meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung tinutukoy po natin na pwedeng gamitin sa ating mga korte para walang visa itong birth certificate o mapakansela itong birth certificate. Dali po, kunin ko lang yung notes ko. Sa ganitong sitwasyon, kasi ito klaro ho yung sitwasyon no, na hindi nga mahanap ni nanay, hindi mahanap yung tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate nakasulat ho dito, klaro, sandali ho na ang citizenship niya ay Filipino. So, pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong buo na Filipino si Mayor Guo? Base doon sa mga facts, itong mga facts ho, hindi naman ho ito galing sa kwento No? Hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi ho nag-rely ho kami sa kwento o sa mga narinig, nag-rely ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. Apo. Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni Mayor Alice Guo sa birth certificate, kung ito ay ang pagbabasihan natin, sasabihin natin na Pilipino nga pero base doon sa certification nyo na walang Amelia Leal, Chinese ang kanyang tatay, hindi kasal ang kanyang magulang, ano ang kanyang citizenship? Nag-conduct po kami ng fact-finding po dito, Senator, and I would like to refer this to ANS Marisa Grande because she is more privy on the investigation. With the permission of the chair? Yes, Sen. Sherwin. Ma'am Grande, please address the questions of Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. We conducted a fact-finding investigation to find out ano po yung mga supporting documents that was submitted. Kasi it was clearly stipulated in the birth certificate na Filipino yung father, si Angelito Guo. So our field office went to the Tarlac Civil Registry Office, and based on the findings of this finding po, ang naka-attach lang na supporting documents is the negative certification na siguro mamaya po ay explain din po sa atin ng mahal na civil registrar ng Tarlac City. So basically, Senator, yung mga requirements kasi natin for the delayed registration are one, the affidavit of delayed registration na nasa likod, which is self-declaration yun ng father na siya ay Pilipino, pinanganak si Mayor Alice sa Tarlac, and these are the information. And then meron din po yan affidavit of two disinterested person who knows the facts of birth of Mayor Alice. And aside from that, meron po dapat yan any two public documents that support na si Mayor Alice ay ito yung kanyang place of birth, ito yung kanyang mga facts like baptismal or any public documents, insurance ng parents. Kasi ito po yung nagpapatunay, makikita mo dyan kung ano ba ang citizenship ng father and also the mother. And also we confirm, Senator, na wala pong birth certificate si Amelia Leal. So based din po sa other birth certificate ng mga lumalabas na kapatid ni Mayor Villaruel yung middle name. Trinay na rin po namin yan na i-verify, but Amelia Villaruel Leal is not existing, whether that be a certificate of birth
marriage and also yung sa death. Wala po kaming record. And siguro just to clarify na din, Madam Chair, that we submitted another birth record na anak din po ni Amelia Leal and Angelito Goo in the name of Wesley Goo. So, a while ago, sinabmit na po namin po ito sa Committee Secretariat, Madam Chair and Senator Win. So, lumalabas po na based dun sa mga information ng records ng PSA, there are 4 na anak po ni Amelia Leal and also Angelito Goo. And 2 po dito ay na-register sa Tarlac City, etong kay Mayor Alice at saka kay Sheila sa Tarlac City po ito. And the same po na informant ang father. Ang hilot po dito na nag-attend sa birth ay si Constancia Martinez, which is naka-indicate na po sa birth certificate na mga ito na disease. Meron, kung makikita nyo po sa birth certificate, may nakalagay na D. Ibig sabihin, disease. Unfortunately, Madam Chair, marami pong lumabas sa verification namin dahil common name po si Constancia Martinez. So based sa birth certificate, may 9 records na matches and also death record na 18. So kaya hindi namin ma-determine kung sino po ito. So yun po yung mga facts. And may 2 din sa anak na 4 po na registered po in Caloocan City. All of these are delayed registration po. And all of these births, ang informant po ay ang father sa Angelito Goo. Senator Win, LCR Tarlac is also here in case you want to ask them questions. Thank you, Madam Chair. So I just want to focus kay Mayor Alice Goo kasi yan ang subject matter natin. So lumalabas yan in yung fact-finding, walang supporting documents except for the certificate that she is not registered in the previous NSO records, correct? Yes po, Senator. A negative certification po.